Okay mga ka-5-9, meron naman tayong isang napanood na video na kung saan galit na galit yung ating isang ka-5-9 dahil doon sa jeepney driver. Kung saan pinapausog niya nga, kaya lang hindi umuusog yung jeepney, pagkulitan ika nga doon sa ating ka-5 video niya. O talagang galit na galit yan. Kung napanood niya yan, nasa social media yan, nag-viral yan. Sinasabi dito ng jeepney driver, binunutan daw siya ng baril. Sinasabi niya pa nga, pag binunot mo, iputok mo. Pinoprovoke niya pa yung security guard. Galit na nga. So simple lang, simple, bago natin pagpatuloy yung video, ito yung video natin na ito ay entry uli ito. Pwede kayong manalo dito. Katulad na sabi ko sa mga naunang video ay pwede kayong manalo dito ng 10 tig-100 at 2 500 at 1,000. At syempre, kung mayroong gustong tumulong sa ating mga papremyo, mga sponsor na pwedeng tumulong dyan, is welcome dito. Kaya PM nyo lang ako sa mga gustong mag-sponsor. At syempre, ipiplex natin yung channel ninyo. Ang mechanics, no, mga ka-5-9, ang mechanics, i-share nyo lamang ang video na ito at abangan ninyo, February, para 1 month buo yung ating pa-entry. Abangan nyo by February is mag-live ulit tayo at doon natin irarapol yung mga nag-share ng video na ito. Ipagpatuloy na natin yung video na ito na kung saan ang pag-usapan natin dito ay yung ating isang ka-5 na galit na galit sa jeepney driver. So ito maraming pangyayari ito, lalo na sa mga establishment na nasa tabi ng kalsada or kalye na malalaking kalye, or walang mga walang mga sariling paradahan ng mga sasakyan, no? Or mayroon mga paradahan pero mayroong mga nakakaharang diyan. Ito madalas nangyayari itong mga ganitong pagkakataon. So may mga nag-comment na kung saan ang sabi nga, habaan ang pasensya. Number 1, yon. Number 1 is dapat mahaba ang pasensya ng ating mga ka-5-9. Okay? Number 2 is yung sinasabi nga natin na maximum tolerance, no? Na kung saan kahit anong mangyari is dapat relax ka lang at kausapin mo lang kung ano yung mga problema dyan na iyong na-encounter. Pero ganun pa man, ito sa situation na to, galit na galit yung ating ka-5-9 kasi nga bakit? Ang sabi dito is pinapaalis niya na itong jeepney driver na nakaharang doon sa kung saan siya naka-duty sa kanyang jurisdiction. Bawal doon ang mag-standby na ibang sasakyan. Kaya lang, itong jeepney driver is nakikipagkulitan sa ating ka-5-9. At yun nga, hindi man natin nakita yung sinasabing binubunutan siya ng baril, is nung sasabihin ng jeepney driver kasi na binunutan mo ako, pag binunutan mo ako, iputok mo. Hindi ba natin nakita yon, pero hindi natin alam kung talagang binunutan niya ng baril yung jeepney driver. So, una, mga ka-5-9, mga kapatid, ay kailangan kalmado tayo sa ating duty at dapat hindi tayo nakikipagsigawan sa kanino man. Kung halimbawa, mayroong mga ganong pagkakataon na halimbawa lang, jeepney, no? Tricycle driver, pedicab driver, experience din namin yan. Kasi kung alam nyo, yung Tutuban Mall, hawak namin na napakatagal na taon yan. So, ang daming makukulit na pedicab driver dyan at mayroong kami mga security guard na nasaksak at mayroong kaming security guard dyan na namatay. So, ganun pa man, dahil nga sa mga ganong sitwasyon. Pero, siyempre, sa tagal ng panahon, kahit pa paano, isa lang ang patay. Kasi nga, ibig sabihin, yung isa na yon is hindi niya na-control yung sarili niya at nakikipagtalo siya or nakikipag-away siya. Kaya kailangan nga, lagi tayong maximum tolerance at saka customer service. Kahit sino pa yan, no? Kahit pedicab driver pa yan. Gamitan natin ng customer service at maximum tolerance. O yan. Maraming magbas na naman dito kasi nga sabi maximum tolerance ka pa, customer service ka pa, ganun na nga ang situation. Kapatid, kung wala kang customer service at maximum tolerance, wala pa namang ginagawa sa iyo ang jeepney driver. Halimbawa lang, bakit ka magagalit? Pinapaalis mo lang siya, hindi siya umalis, di ba? Kausapin mo lang ng maayos, no? Halimbawa, kung hinugutan ka na ng tubo para hampasin ka, doon ka na magagalit. Wala namang ginagawa sa iyo. Ayaw niya lang umalis O di, tawag mo sa barangay. Yung mga ganyan, humingi ka ng responde. Tawag mo sa, sir, mayroon jeep dito. Ayaw makinig sa akin. Ay talagang ipapabarangay ko na ito. Kasi nga, hindi sila dapat dito nakaparking o hindi sila dapat dito kumukuha ng pasero o tricycle man yun, pedicab. So ganun, kapatid, hindi yung kailangan natin makipag-away. So sige, nandun na tayo sa situation na nakipag-away na si ating ka-5-9. Galit na siya na wala pa naman, di pa naman siya sinaktan. So dito papasok yung maximum tolerance. So, kailangan relax ka lang. Huwag mo ring itayo yung sarili mo na po pwedeng ma-provoke din yung kapwa mo or kalaban mo na po pwede ring magalit siya sa'yo. So kailangan relax ka lang, mahinahon ka lang na makipag-usap. Dahil ikaw ang uniform personnel,
ikaw ang nagpapatupad ng batas, sabi nga nila, dapat ikaw yung huwaran, ikaw ang susundin. Kasi pag galit ka na, hindi ka na susundin, magagalit na rin sa'yo yung sinisita. So ganun lang kasimple, maximum tolerance, gagamitan pa rin natin ng customer service. Sige na sir, alis po kayo, urong po kayo doon sa taas, urong po kayo doon sa unahan, dahil po bawal po dito magparada or bawal po dito pumikap ng pasahero. So ganun lang, kung ayaw, picturean, videohan nyo, uso naman na ngayon yan, isin nyo sa mga kinaukulan, LTO man yan o LTFRB man yan, kasi nga sila naman, lalo ng mga jeep, may mga sariling pilahan, hindi yan kung saan-saan lang dapat, kaya nga pagkakabayolation pa sila, di ba? So makakatulong ka pa, di ba? So hindi mo kailangan awayin mga ka-5-9, mga kapatid. So kailangan makipag-usap lang kayo na may nahon. Tandaan ninyo, tayo po ay nagtatrabaho lang dyan, siniswelduhan. Huwag nyong itaya pati yung sarili ninyo na kung saan ay makipag-away kayo hanggang sa umabot na hindi na maganda at umabot pa sa sakitan, di ba? Mga ka-5-9, ganun lang yon. Isipin lagi, minimum ang sweldo ko, gawin ko lang kung anong trabaho ko, hindi ko kailangan sobrahan. Hindi ko kailangan makipag-away at hindi ko kailangan makipagsabunutan, hindi ko kailangan makipagbagbagan dyan. Yung mga ganun. So, kailangan ko lang makipag-usap ng maayos at kung may officer man ako, i-relay ko sa officer yung situation na kung saan ganito ang problema. Hindi yung itataya mo yung sarili mo. So, ganun lang kasimple yan, ka-5-9. So, halimbawa, ganun nga, kung pinatulan tayo ng jeepney driver na yon, problema yon na kung saan ikaw pa ang magiging masama kung siya ay nasaktan mo or nabaril mo, no? At yun na nga, ganun pa man, sa ibang lugar kasi marami talagang ganyan. Maraming makukulit. Ay kung sa mall nga, di ba? Ang daming makukulit. Pero bakit na susurvive yung ating mga ka-5-9 nandyan sa mall? Kasi nga, well-trained kasi yan sila. Training yan sila kung paano mag-approach ng customer, paano i-guide yung customer, paano i-assist yung customer. Well-trained yan sila. Hindi kasi katulad talaga ng ibang ka-5-9 natin na talagang kunting diferensya lang, galit na kaagad sa customer. Kunting diferensya lang, lalo na kung nakita nila jeepney driver, pedicab driver, yung mga tipong gano'n galit na kaagad. Okay, nandun na yung galit natin. Pero huwag mong gamitin ng basta-basta kung hindi naman kailangan. Ganun lang kasimple, lalo na yung firearms natin. Hanggat maaari, huwag kang humawak ng firearms mo kung hindi naman kailangan. Ang daming narereklamo dyan ng mga tauhan namin. Yun lang may papayo natin sa ating mga ka-5-9, no? Dito sa video nito. Gusto kong mabigyan ito ng reaction dahil nga na-experience din namin itong mga ganitong kaso. Okay? So, ang atin kasi dito is para maging okay ang ating mga ka-5-9, isang huwaran lang or motivation lang ating ginagawa dito sa ating mga ka-5-9 at turong pag-aayos sa ating mga ka-5-9. Hindi po tayo dito nagbablog para kumbaga maliitin yung ka-5-9 natin o turuan na hindi maganda, kundi ituro natin yung kaayusan dito sa ating channel. Dito lamang yan kay Kuya Isko Official at yung ating isang channel Guwapong Bihero TV at yung ating Facebook account Charles Francisco na 20,000 followers na. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow. Yan po, no, mga nakasando lang tayo ngayon mga ka-5-9. At yun na nga, para kayo po ay manalo, may pag-asang manalo sa ating mga video, ito po ay isi-share nyo lamang yung video ito kung saan man nyo mapanood, sa YouTube man yan or sa inyong Facebook. Kaya pag kayo ay nag-share, abangan ninyo by February, first week ng February ay irarapol natin yan. Abangan ninyo, baka kayo na ang manalo. 10 ang mananalo ng tag-100, 2 manalo ng 500 at 1 manalo ng 1,000 buo. Kaya sa mga sponsor dyan, welcome. Si Kuya Isko po ay mag-antay lang. Message nyo lang ako sa mga sponsor dyan. Okay? So mabuhay po ang lahat at mabuhay ang Pilipinas. Sana po ay meron tayong mga natutunan dito sa ating mga vlog at video na ina-upload sa ating channel. So thank you very much po. Muli, mabuhay at sa ating mga Lagi na ito